Isang kaibigan natin na concerned netizen ang lumapit kay Katabang Dave. Sila po ay nagba-Bible study po, nagbabahay-bahay, at yun po nakilala nila ang pamilya Villanueva. Kaya po agad po nalinapit po sa amin at agad rin po kami pumunta sa lugar para po alamin ang kwento ng buhay ng pamilya. Diyan sa bahay na yan po ay pansamantala po silang nanunuluyan dahil yung bagyong Christine po ay inanod po ang kanilang bahay. Ang kinagulat po namin sa revelasyon na sinabi ni Ate Salve na ang kanyang 13 anyos na babae na si Liza ay nagdadalang tao, 5 buwang buntis. Mga katabang, samahan niyo po kami na tunghayan ang kwento at hiwaga ng buhay ng pamilya Villanueva sa San Martin, Polangi, Albay. Di ka na mag-iisa, huwag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo, kami ang tulay Pilipino. Ihahatid sa bayan ko, kapit bisig Pilipino. Katabang Dave. Hello po, Nay. Good morning po. So yan, mga katabang, dito kami ngayon sa San Martin. Alis pa? Meron tayong hanapin, mga katabang. May isa pong concerned netizen po ang nag-chat sa amin. Dito po kami sa location San Martin, Polangi, Albay. Hanggang saan po kayo, sir? Taga-Centro Poblacion po sa Libon. Charity Vlogger po kami. Charity Vlogger. Opo. Nagchat po paano sa akin na kung pwede ko na makuha. Ay, opo. Thank you. Sige po. Good morning po. Saan po ba yan? Salve Villanueva. Ano po? Ay, Siya po. Villanueva po. siya po Villanueva. Opo. Ay, pa ni Sir Jonel at ni Sir ni Ben Ibo. Opo. Opo. Kami po yung pinapunta dito. Opo. Ay, kumusta po? Si Katabang din po. Sir, good morning po. Okay lang po sa inyo na magano kami, mag-video, kasi vlogger po kami. Pwede naman po. Sali ka dito. Sali ka dito. Video daw dali. Dito ko tayo tulungan ni So mga katabang, andun na po kami sa lugar, dito po sa San Martin. Meron pong lumapit sa amin na dalawang concerned netizen na sila po yung nagba-Bible study po o nagbabahay-bahay po sila. So nilapit po sa amin ng ating mga concerned netizen na nagmamalasakit po ng mga kaibigan po natin na followers po ni Katabang Dave. At so andito po kami ngayon. Ito po si Nanay Salve. At ito po, asawa po ninyo? Opo. Ano po sir pangalan po? Kim Villanueva po. Kim Villanueva. Yung anak ko po andoon. Nagduduyan. Speaker. Hindi po. Kaya nag-uuran po. Opo. Lesa, Lesa! Nag-uuran na. Pasok at. Kumusta po? Pasensya na po kung naabala namin kayo ngayong araw.
Oh, ito po, mic po. Ino ko na sana. Iyan ko na lang. Hawakan ko na lang. Ano, okay na. So, sa mga katabang, sila po yung magulang po ng batang ito. Ano po pangalan ni, ni Isa po. Liza? So, kumusta po tatay? Okay lang po. Mild stroke po kayo. Opo. Ilang buwan na po? Taon na po. Ay, taon na. Mga ilang taon na po? Mga 3 taon na po. 3 taon na. So, Walang ano eh. Walang pang ano. pang maintenance. Opo. Kaya po nanay, kumusta po? Ito naman po, mabuti naman po kasi lang po, wala po paglalabakan. Sa pagdalabandera po, magkano po ang kinikita po ninyo? Mababa lang, 150 lang po. 150 lang. So ayun po sa ano po namin, sa concerned netizen po natin, na yung anak niya daw po ay na-rape, Opo. ginahasa. Opo. So kailan po nangyari yun? Ano po, ngayon po yan sa amin po, yung mga 2 linggo na siguro po. 2 linggo na. Nung pinagano sa inyo. Eh bakit po? Saan po nakatira si ano? Ano po, doon po sa nanay ko po. Ay sa nanay nyo, sa bundok. Sa Ligaw po. Ay sa Ligaw. Doon po nangyari yung ano panggagasa na nangyari sa kanya. Opo. Yung una po, ano po, yung ganyan po yan dito po, ano, yung, ano po itong asawa ko, Opo. na nag-asa daw sa kanya. Opo. Eh, dami naman po nagsasabi na, yan po sa magkamag-anak nito na, kung nangyari sana yan dito, sana nanganak na. Opo. Bakit po that time magkasama po sila sa bahay doon sa Ligaw? Opo. Yung nanay ko po, yung anak ko po, tapos 2 po yung anak ko. Nasa po yung isa? Nandun po sa nanay ko, nag-eskwela po. Doon siya galing sa ano. Ilang ba na po siya rito sa inyo, sa poder po ninyo? Ngayon, ano lang po, mga 1 linggo lang po. Isang linggo na dito. Ngayon po si tatay, ano po pinagkakabalan po ninyo tay? Wala po. Wala po akong trabaho. Lang ako sa bahay lang. Naman po. Tambay lang po. Tambay. Bala si Mrs. po ang naghanap buhay po para sa inyo. Opo. So, ano nay, kumusta po yung ano, paglalabandera po? Okay naman po ba? Wala naman po. Wala naman po pag ano po eh. Kasi po pag nagbibili po kami ng ano, ng bigas po, tama lang po sa ano namin. Kasi po pang ulam-ulam namin po, di kami nakano, pang bigas lang po. Ano po yung ano, ulam nyo kadalasan? Ano po, minsan po naghanap po ako ng ganyan, nagbilubi. Ay, no, ano po, baka po mabasa yung lubulubi. Andiyan na po. Eh, pinasok niya po. So, yun pong 150 na yun, sa isang araw lang yun. Opo. Di lang po isang araw. Hindi lang isang araw. Hindi po. Inabot ng ilang araw po. Maghapon lang po wala. Ay, yung 150. Tapos the next day, hanap naman ko ng panabago paglalaban. Pag naghanap po ako, eh, meron sila paglaban, kasi lang po walang pera. So ngayon, paano po yan? Umuulan. Ilang araw nang umulan dito sa Bicol. Di ba wala kayong kita? Wala po. Walang kikita. Paano po yun sa araw-araw ninyo? Kasi laging umulan. Wala po eh. Nagantay lang po kami, ano, kung meron po sa amin magbigay, ganyan. May pangsayang na po kayo ngayon. Meron man po. Eh, paano po? Meron pa po. No. Balik po natin kay ate. Dito po sa bata po. Hindi nyo po naisip na ipa-blatter po kung sino po yung may gawa. Ano lang po, tinatanong ko po itong anak ko kung sino yung paggawa niyan. Eh, alam mo naman po PW. Ay, PWD po siya. Po. PW siya po. Tinatanong ko po siya kung sino po. Sabi ko, sino sa'yo nag-gasa yan? Oo. Hindi niya daw alam. Allah. Ilang taon na po siya, no? 13 po, mga 14. Ay, magka-14. Nag-aaral po siya. Hindi naman po sa ngayon. Dati nag-aaral. Opo. Nag-ano po siya, nagsasalita naman. Nagsalita naman po siya, kasi lang po,
Bira po siya mag-ano po. Parang kinsan po nahihiya po siya. Nahiya. Ano, baby? Kumusta na, baby? Oy, kumusta na daw? Ah, umiyak si baby. Ano, paano po yan, nanay? Magka-14 anyos po siya, wala siyang alam sa pagano po ng bata. Paano pag nailwal na po yung bata? Yun po, ang balak po namin, ano po, yung ipampon po namin. Kaso lang po, sabi na po yung mga diyan po sa may sa, ano po, 49 po, maalaman po daw nila na yung bata daw na ipampon. Ipapampon niyo po. Yun po. Payag po yung anak ninyo. Payag ka ba yung anak mo ipamigay? Payag ka rin. Yan po, sabi mo. So, paano po yan? Kasi po, ano, tawag ito, kung di po, dapat po kasi yun na ano sa ano eh, kahit man lang po sa barangay, nailapit, para po kung sino po yung may gawa. Nagano po kami po sa barangay po. Diyan po sa may ano namin po. Sagus. Sa Agos. Akala ko po sa, parenta sa ano, doon sa Ligaw po, ginahasa. Abo po, kinano po to. Pinagano na po to dun sa Ligaw. Sa Ligaw. Pinagano po sa Yun, yung... Alis na po dito. Ano? Kaso lang po, ano po, sabihin mo ng nanay ko, ano po, ay, ito anyang, ano, anak ng anak ko po. Ano yun po niya, kung sino po nag-asa sa kanya. Eh, tinatanong po talaga kung sino nag-ano sa kanya. Hindi man po nagsasabi kung sino. Wala, hindi man po niya alam. Hindi ba niya kilala? Di mo baby kilala kung sino gumahasa sa'yo. Pero yung mukha kilala mo. Taga doon lang sa Ligaw. Taga Ligaw. So, dapat tinuro mo. Para, halimbawa, may mga batang katulad mo, para wala na mabiktima yung gumahasa sa'yo, para mahuli ng mga pulis. Kasi kawawa naman yung mabibiktima ng lalaki na gumahasa sa'yo. Para, kumbaga, mabigyan ka ng katarungan. Kasi sinira nung nag-asa sa'yo, yung kinabukasan mo. Oh. Paano yan? Si mama mo, labandera lang. Si papa mo, PWD. O, paano yan? 5 months, 5 months na po, no? So, 5 months. Kailan po siya manganganak? Yun. Ngayong June, o so malapit na, ilang buwan na lang. February, March, April, May, June. O nga, 4 months na lang matitira. So, papayag ka talaga na ang baby mo mawalay sa'yo pag naipanganak mo na. Panganak. Ipamimigay mo. Pero po, nagano po kayo sa barangay, sa kapitan, na yung kung halimbawa na yung anak ay ibibigay. Di pa, ano po, sabi nga po sa ano, dito naman po sa Agos, ano po, sabi naman po nung kapitan po dito, kung ano ninyo, malaman namin, Na kung manganganak na. kung mga anak na kung ipamigay nyo. Kasi, sa ano, hindi nyo kaya. Sabi lang gano'n. O si tatay, bumayag po si tatay, ipamigay yung anak ni, yung anak po Kaya ninyo, daw siya. yung apo niya. Papayag po ako. Papayag. Kung kasi may doon eh. Yung may Kalagayan niya. kalagayan ko. Noong mga panahon, tatay, ano po dati trabaho niyo? Yung driver po ng jeep. Ay, driver ka ng jeep. Opo. Nagbiyahe kayo ng Yung sa Manila po. ay sa Maynila. So dati po, sila nasa Maynila rin, kasama mo. O dito lang sa Bicol po na iwan. Yun na nakilala ko siya. Sa dito na lang po. Ay, dito na lang. Opo. Bale, po, si nanay po, nakuha nyo, may anak nyo na po. Anak ko na po, totoo. Kasi po, ano ko po, yung may asawa po sa una. Kaso lang po, namatay. Yung asawa mo sa una. So it means po, si tatay at saka to, walang relasyon. Di po ninyo anak. Hindi ko po anak. Di nyo po anak. Din sa ano po, ang tinutiran po ninyang anak po, ng anak ko. Opo. Yan po, malaking bagay po yung lumalapit tayo sa taas kay God. Kasi kumbaga, si God na po yung bahalang umalalay po sa inyo para i-guide po kayo. Siya po yung natin. Kumbaga, siya po yung higit na talagang sandigan natin. Isa. Liza.
Kakawang kalagayan ni Liza. 14 anyos manganganak. So wala pa po siyang yung mga damit pang bata. Wala pa. So kung nakausap po kayo nung barangay, ano pong sabi sa inyo? Nung po, kasi po, meron po kami kamag-anak nito, sabi niya, mag-ano sila po ang gamit diyan sa anak niya. Isa ngayon, hintay po namin, wala po pumupunta dito. Kung sa Nagbibigay po ng mga damit para sa bata, sa kanya. Wala naman pupunta po rito. wala po napunta rito. Wala po. Pero po may prospect na po kayo kung sino ko po sa bata. Kung halimbawa mga anak po si Liza Marami na po dito mag-ano ng anak niya. na mag-a-adapt. Di kailangan po, idaan po sa legal na proseso para po mas maganda. So baby, ano sa pakiramdam na nagdadalang tao ka? Okay na. Okay lang. So handa ka ng mga anak sa susunod na buwan, sa June. Kung halimbawa, baby, may magano sa'yo para yung gumasa sa'yo, alam mo, sa ligaw. Yung mo, sa lola mo natira, ikaw. Ngayon, saan yung lola mo nung nangyari na ginahasa ka? Yung lola mo, nasan? Sabihin mo, nasa bahay niyo. Sa bahay. O saan ka naghahasa nung lalaki? Sa bahay din. Ay, alam ng lola mo na ginahasa ka? Nandun siya. O anong ginawa ni lola mo? Kasi po yung nung nanay ko po, hindi sila po nakakakita. Parang bulag. Bulag ang nanay niyo po. So, di man lang si Liza sumigaw, humingi ng saklolo. Hindi po. Siguro po, ganito po. Natakot din. Natakot po siya. Tapos, siguro binigyan siya ng pagkain, ng ganyan. Na Liza, ganito. Bigyan kita ng pagkain. Basta bigyan mo lang ako. Siguro. Pagbigyan. Nagbigyan. Napakabata pa. So ngayon po, sino kasama ngayon ng nanay mo doon sa ligaw? Yung anak ko pong isa, panganay ko po, nag-i-school na pong Second year college. Ay, di. 4th year pa lang po. 4th year high school. Bale po, ano po yun? Bundok po. Di naman po. Sa relocation po. Sa relocation site, doon nakatira ang nanay mo. So doon po siya galing. So ibig sabihin, wala pa siyang isang buwan dito na dinadala mo. Kasi ikaw po tay, ilang buwan na po kayo nagkasama ni ate? Taon na rin po. Ay, taon na. Matagal na rin po pala. So ikaw tay, nung nakuha mo po siya, wala po kayong asawa? Wala po. Single ka talaga? Opo. Pero alam mo po na si ate may mga anak. Opo. Tinanggap mo po ng buong puso mo. Kasi, bago siya. Mahal mo. Pero tay, nung hindi ka po napangasawa po ni ikaw ni ate, ganyan ka na, hindi pa. Ay, hindi pa. So that time, nasa Manila ka pa. Nag-jeep. Yung dati, nagtrabaho ko sa Ligaw. Nagtatrabaho siya, hindi pa kami nagtatrabaho po sa kay Kuya Jason, Idabas, yun po. Anong trabaho po? Sa Bidawan po. Sa Bidawan, sa milling, rice, sa gilingan ng palay. Binibigyan po sa kanya ng kasama niya. Siya po taga-buhat, siya po lagay po sa baba. Ang binibigay po sa kanya, 150, 100, ganyan po. Sa araw-araw. So, sayang naman po, kasi mas malaki po ang kita ata sa pag-jeep ni driver kaysa sa pagkakargador niya sa gilingan ng palay. Wala na kasi, wala na akong lisensya. Wala nang lisensya. Mga time na yun. O yan, tay, baka gusto mong manawagan sa mga viewers natin para
mapabutan ko ng tulong. Kasi wala ka pong maintenance. Baka may mga viewers tayo dyan na handang tumulong sa katulad po ninyo na isang buntis na 14 anyos. So, ang asawa mo po, ang trabaho lang po ay paglalabandera, ang kinabubuhay po ninyo. So, para po yung mga viewers po natin dyan, yung mga may mabubuting kalooban po na may nakakapanood dyan, para kahit paano matulungan po kayo. Yan po, ang masasabi ko naman po, ito pong kalagayan niya po, so para pong, po siya, nabibigyan po siya ng kalagayan. Gusto naman po niya, nung may ma-therapy siya. Opo, kahit po kayo, pwede po kayo i-therapy po siya. Po, tinatherapy ko naman siya pag wala kong gawa. Opo. Kasi, ilan taon po kayo, tay? 49. 14, no? Bata pa, ate. Baka makarecover pa si tatay. Pag therapy mo, pag umaga, tapos bago matulog. Ayun po. Kasi alam ko, ewan ko, wala na kasi ngayon luyang pula eh. Wala po. Oh. Kahit po yung yung sambong, yan din pong ginagawa natin ng nanay ko sa tatay ko. Nung nagmamanid, pinag-therapy po niya bago matulog. Wala man po yan dito. Nasambong. Baka sa mga kapitbahay po ninyo, wala po kayo mahihingian. Nadudurog yung puso ko dito sa pamilya, Villanueva. Kasi para po nakakapanlumo na yung kalagayan po nila, lalo po si tatay, na mild stroke, lalo po ngayon, wala silang income ngayon dahil walang magpapalaba kasi po maulan dito po sa Bicol. So, 150 po ang kinikita po ni nanay. So, kinakasya po nila sa kanilang pagkain. Meron naman po, binibigyan po na po, paubos na po. Na vitamins. Gatas po, meron po siyang gatas. So, sa may mga mabubuting puso natin dyan, ang mga viewers natin dyan, sana po mapabotan po natin ng tulong. Si Ate Liza po, at si Tatay Kim po, no? Kim Villanueva, kita po ninyo, mild stroke. Kanang bahagi po ng balikat, hindi po naigagalaw, no? Hindi po naigagalaw. So, wala rin pong maintenance. So, ang pinoproblema pa po nila, ito pong buntis na 14 anyos, 5 months ng buntis, bale sa June daw po manganganak, sabi po ni nanay. Isa lang pong tanong, kaninong bahay po ito? Ito po, sa tinitanan po namin, kila Gigi po na Baynado. Ay bale kayo, dito muna kayo pinatira. Kasi po dati po, may bahay po kami sa Santa Cruz po. Di, naluno na, po yung pagbagyong Kristen po. Ay, nilipad ng, o inanod ng tubig. Po. Pati po mga, gamit po namin, lahat po, inanod po yun. Wala kayo naisalba na gamit? Wala po. Kasi po, nag-umpisa po kami sa uno. Paano po kayo, itong magamit na po, dito na po yan? Itong gamit na po ito, dito na po yan. Ay, itong aparador na to. Pati po yung mga unan. Ay, ito po unan po, ginawa ko na lang. Ay, ginawa nyo na lang po. Paano po, kahit po mga damit, wala ko naisalba? Wala po. Buti nga po, meron sa amin po nagbigay, kagaya po kay Kuya. Si Sir Ben, at saka si Sir Jonel nagbigay. Tabing ilog po kayo. Opo. Tabing ilog po kasi. Yung titira namin, tabing ilog po. Tapos po, may nagbigay po daw sa mga materials po. Sa totally, kami po, di po kami nakasama po kasi po pinili lang nila. Pinili lang yung mga dapat bigyan. Opo. Kahit po yung di po nagibaan, di po nabahan, mayroon po. Meron, Allah. Sino po yung naglilista nun? Yung po. Sa barangay? Sa barangay po, sa doon po Santa Cruz. Ano po yun? Santa Cruz, Libon pa yun? Opo. Ay, sakop ng Libon, ng Santa Cruz. Opo. So, paano po kailangan pa dito sa San Martin? Dati po, nung iwi po kami dito ng papa niya, doon po kami nung wala pa po to, yun na po kami doon sa Kabangan po. Nag-iroon yun po sila. Ngayon po, di umuwi naman po kami dito, patay yung pinsan niya. Pumunta naman po kami naman po Kabangan. Tapos po, yun po,
yung time na ilibing na yun, na Merkules, hindi po ni kinalibing po, kasi po, ang ganun ng bagyo na Christine. Anong ba yung Christine po? Wala si Liza dito. Wala po, doon po sa nanay ko. Sa nanay mo. So, balin kayo lang dalawa po. Opo. Wala po kayong anak, kayong dalawa. Wala po. Wala. Wala po. Sayang naman. Napakabata pa. Pinapatawa ko lang po kayo kasi bakit naman yung lagi tayo problema, kailangan good Tapos vibes tayo. nung umuwi na po kami dito, diretso na po kami sa Santa Cruz. Nagsabi po nung pamangkin niya, ano pa uwi nyo dito? Wala naman kayo bahay. Kung gusto nyo, doon lang kayo San Martin. Doon kayo sa pinsan niya, kay Lolito. Di naman po kami tinanggap kasi po, sabi naman yung anak po ni Kuya Lolito, marami na niya kami dito. Dito pa niya kayo siksikan. Ano namin, yung ano po, yung dito po na isa pong pinsan pa niya po, yun sa anuan niya, tawagan ano mo po niya si Paulo na Kagayo. Kagawa. Kaya pinapunta rito. Opo. Dati po, diyan po kami sa evacuation center. Ngayon po, sabi ko, gamitin po yung evacuation center. Ang ano po, diyan po kami, yung bahay po diyan na walang nakatira. Opo. Sa ngayon naman po, pinalis po kami. Sabi ko dito, kay Ate G, ano sa palagay niyo? Pwede po kami diyan makitira sa inyo. Kung sigihan niya, kasi naawa kami sa inyo. Kinausap po yung nanay niya. Opo. Payag naman po yung nanay niya. Ito po, bakante. Walang nakatira. Opo. Parang bodega. Opo. So, dyan na po ang bahay. Yung bahay dito, Tumatagas po. Oo. Ayan po. Opo. Okay na po yun. At least kahit paano po, meron po kayo natutuluyan. Opo. Ito pong kuryente. Ano po? Kuryente solar. Kuryente po. Sa buwan-buwan po, nagbabayad po kami. Sabi ko, paano yan? Magbabayad naman tayo. Ganap buhay naman ako kung saan. Magkano pong binabayo sa buwan? Hindi naman po mataas. Mababa lang po. Wala pa pong 100. So, tanong ko lang po kumusta po sa pang-araw-araw? Mabuti naman po kasi kinakapos po kami. Tulad po ngayon, isang buwan nata mahigit laging umulan. Uminit man, isang araw lang o kalahating araw. O paano po yan? Paano nyo po na itatawid sa pang-araw-araw? Diskarte na lang. Diskarte po. Tinutulungan po ako ng Panginoon. Yun, tama po yun. Kaya po, kumbaga, blessed din po kayo kasi pinuntahan kayo dito ni Sir Ben at saka ni Sir, siguro si Yad na po yung nagano sa kanila para po dalhin po kami dito para po yan rin po kayo na ilapit sa mga viewers natin yung kalagayan po ninyo. So mga katabang, mga kababayan, mga kabarangay, so kumakatok po ang ating mga beneficiary, sila po na sana po ay matulungan po natin kahit man lang po sa maliit na paraan. Yung pamilya po ninyo, tatay, dito rin po sa Maynila po. ang pamilya po ninyo. O kahit mga kapatid mo. Opo. Wala ka ditong kapatid sa Pulanggi. Ikaw lang mag-isa. So paano ka dito tayo napadpad? Yung Hindi po siya na stroke po. Dinala po siyang tatay niya dito sa pinsan niya po. Yung pinsan niya po, wala sa pong pag-ialam sa kanya. Dito sa Santa Cruz. Opo. Yung bahay ng pinsan ko, sa Santa Cruz. Yung pinabahay po sa Santa Cruz, yung buhay po yung tatay. Ay, tatay mong gumastos. Nung pinabahay, tapos yung pinsan mo. Bakit po pumayag kayo na umalis kayo doon? Kasi yung di ba, Binaha po. Pero po yung bahay na pinagawa ng tatay mo, sa inyong lupa. Hindi naman po. Sa pinsan niya po. Ay, wala akong karapatan. po talagang wala kang karapatan doon kasi di po ninyo pag-ari yung lupa. Ang ano po doon, bakit po pinagawa ng tatay mo? Kasi, ginagawa na yung papa ko kasi para May matirahan.
Sino po? Kayo o yung kamag-anak po niya? Yung ano, Kami po. Kayo. opo. Tapos kinuha nung kamag-anak mo. Wala, hindi naman Hindi po mo ginawa. Kasi lang po, pag bagyo pong president, nalulog. Nalunod. Tinangay na ng tubig. Tapos ng po, baha. nakikipag-usap po ako kung pwede po, sabi ko sa pinsan niya, Kuya, pwede po ako magkabalik dito sa inyo. Magtatayo kami dito. Hindi po kami, ayaw naman talaga po yung kapatid niya, ay yung pinsan niya. Kasi Bakit daw po? ayaw yung kapatid ng pinsan niya. Bakit daw po? Kasi, Ayaw lang po. alam daw yung ano, daw, Yung malak. magulo daw yung, Magulo talaga po yun. Magulo saan po? Magulo po sa lugar nila po. Unang-una po, yung pamangkin niya po, di po ako nakakalap po pagrolabada. Naghanap po ako pagrolabada. Tapos po, yung pamangkin niya po, ito naman po, pinsan niya, may palayan. Sabi nito, sabi namin, punta ka doon sa pinsan ko. Mano ko na muna ng bigas. Sabi ko, sige. Siguro may nagsumbong po sa pamangkin niya. Nagsumbong po na ituan niya, ganito-ganitoan niya, pumunta ditoan niya, umano lang sa ipapa niya ng bigas. Tapos po, yung pamangkin niya naman po, pumunta po sa may bahay namin, na tinatira namin, kayuan niya. Sabi ko nga sa inyo na huwag kayo pumunta doon sa tatay ko. Huwag kayong umapak na, bakit niya, may pataguan niya kayo ng bigas. Sabi ng ganun. Tapos po, ganito po, Santa Cruz po, nilalunod yung namin, yung bahay namin, Oo. lahat-lahat. Hindi may nagano sa amin, relief po. Relief. Opo. Ngayon po, yung pamangkin niya po, hindi pa ako nakababa kasi po dito po sa taas, naghanap din ako, nagbuhay din ako. Tapos po, ang gawa niya po, hinati niya. Imbis po ibigay na sa amin, hinati po niya. Wala. Bakit po hinati? Yung para sa inyo? Yun lang po. Kami po, nakasensus doon. Opo. Sa Santa Cruz. Santa Cruz. Siya naman po, di naman po nakasensus sa Santa Cruz. Tagalibon siya. Anong pangasawa niya, Tagalibon. hindi mo siya. Di dapat, yung para sa inyo, di nyo pinakialaman. Hindi niya, Di naman po niya, ang sana pagkalaman yun, sabi niya, ako niya nag-claim. Kahit na. Sabi ko, ikaw kako, na may motor ka kako, pwede ka man kako mag-door to door. Pwede ka man kako maghanap buhay. Hindi Hinati. Yung sardinas po, 3. Yung laki mo naman po, 3. Yung bigas po, hinati pa. Sa ngayon po, wala kaming maan. So, yan po. Nanay, pasensya po kayo na konting tulong na naitulong po namin. Galing po yun sa puso namin. Kumbaga, di pa naman po kami talagang kumikitang malaki sa pagbablog. So, nakanapin na pa po kami sa mga sponsor namin. So, sa mga viewers natin dyan, sana po. Nung pa nga namin, nung pagsimbangan namin doon, linggo na yun, Opo. nabutan tong sandaan ni Junel. Oo. Tapos po, sa sister na binigyan po siya, bali 200 po. Ginastos po ng pagbili ng pagkain. Opo.